Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa ating patuloy bumubuhay araw-araw. At sa lahat po ng nakatunghay ngayon, nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, nais ko pong tayo po manalangin saglit upang tayo po ay basbasan ng Panginoon sa ating pong pakikinig ng Kanyang salita. Panginoong Diyos, aming Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, Panginoon, kami po ay nagpapabasbas sa iyo sa aming pong pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay ng iyong salita sa araw na ito, ay patuloy kami, Panginoon, na mapagpala, lumago, tumibay, at mamunga. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nandito po sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad din ng inyong Ama sa langit. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon ngayon is the Blessing of Prayer, ang pagpapala ng panalangin. Salamat sa ating Panginoong Diyos, siya po ay madaling kausapin through our prayer, no? Sa ibang translation ay pagdarasal o pananalangin. At marami po ang nag-aaral at pinag-aralan po na kung saan, ano bang ibig sabihin nito o ano bang importansya na ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos. At doon po sa nais pang makausap ang Diyos, lalo sa pangangailangan, ang panalangin daw po ay parang hininga natin sa espiritual. So pag hindi po tayo nananalangin, hindi po tayo nakakahinga. Hindi natin nahihinga sa loob. Hindi natin nahihinga sa Diyos yung nasa loob natin. Problema ba yan? Kabigatan ba yan? Di ba? Hindi natin naiiyak. Hindi natin nahihingian ng tulong. Kaya purihin ng Diyos, sa kanyang salita ay tinuro niya ito. Nasabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo. Believe. Okay? Na ito po ay inyong tinanggap at tatanggapin nga ninyo. So as we pray, okay, kaya tayo nagpipray, kasi pinagpipray natin, alam natin, sasagutin ng Diyos, at habang wala pa, maniwala natin na tinatanggap na natin o tatanggapin na natin. Kasi po, ang panalangin ng isang tao ay hindi ho para mapasama siya. Ang panalangin ng isang tao hindi para mapasama ang kanyang kapwa, di ba? Kundi ang panalangin na nagbibigay sa atin ng papabuti tayo, mapabuti ang ating kapwa, at higit sa lahat, lalo tayo mapalapit sa Diyos. So, ang isang taong nananalangin, talaga pong pinagpapala po yan sa gitna ng mga bagyo at unos ng kanyang buhay, lalo na po pag may mga problemang mabibigat. Di ba? Imbis na ikaw ay magmukmuk o umiyak dahil sa mga problema, mabuti pang ipanalangin mo na. Ihingiin mo na ng tulong sa Panginoon. At napakabuti ng Diyos. Kasi, di ba, para ang panalangin natin ay hindi lang hanggang bubong, hanggang siling, kundi diretso sa langit, sa ating Ama sa langit, kasi binigyan tayo ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, yung prayer natin, hindi lang powerful, magiging blessing talaga yan sa atin. Binigyan pa tayo ng Lord ng faith na kahit natin siya nakikita, di ba? Hindi pa natin nakikita yung future, hindi pa natin nakikita yung answer ng prayer natin. Sabi ng Panginoon, tanggapin nyo na. Kasi ho, yung timetable natin, iba ho sa timetable ng Panginoon. Once you start to pray for something, for someone, for anything, sinagot-agad yan ng Diyos. Kaya lang, tayo po pinag-aantay ng Panginoon kasi in His perfect time, in His perfect will. Alam niya kasi na ang blessing na kailangan natin ay hindi o ayaw niyang masayang. Amen. At sabi niya rito, bakit siya nagiging blessing? Kasi tayo po sa pananalangin ay natututong magpatawad. Kasi sabi niya, kung tumayo kayo sa panalangin, patawarin mo muna ninyo ang nagkasala sa inyo.
So, ganun ka-importante po ang prayer. Biro nyo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na release and forgiving heart. Di ba? So, hindi tayo nananalangin ng may sama na loob, may galit, may puot. So, pinapadil natin yun sa Panginoon. Lord, kung anything na meron pa mga titira na mga galit, tampo, sama na loob sa puso ko, Lord, tanggalin mo po. Kasi ako po ay hihingi sa inyo ng tulong. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng healing. Di ba? Kasi nga, pag tayo ay hindi nagpatawad, iba-iba nasasabi natin sa panalangin. Minsan, nakala natin blessing, curse na pala. So, dinidil muna ni Lord yung mga issues ng buhay natin, okay? Kahinaan natin, kasalanan natin, ihingi muna natin ng tawad. At kung may nakagawa sa atin ng kasalanan, patawarin muna natin. Ayan. Kaya isa yan na sinasabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa krus, Father, Father, forgive them for they not know what they are doing. So, yung ginawa ng Panginoon sa krus, pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, tayo ngayon ay maliligtas. Tayo ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? At dyan ay makikita natin, alam niyo po yung sinasabi sa Biblia na 7 words of victory. Kasi ano yun eh? Ano yun eh? The power of prayer of Jesus. Amen. At kaya sabi niya ng Panginoon, huwag kayong mapagod, huwag kayong magsawa, huwag kayong mainip sa pananalangin. Now, ano ba ang blessing ng prayer? Ano ba ang pagpapala ng panalangin? Para lalo mong gawin. Lalo nating gawin. Huwag katamaran, huwag kainipan. Okay? Whatever the position, minsan nandun ka lang sa dagat, nakaupo, nagbubulay-bulay, nandun ka sa kabila naman ng kaabalahan. Ano mang sitwasyon mo, nasa jeep ka, nakakagulo ba ang mundo, may problema ba sa bahay, pwede kang manalangin. Kasi true faith ang prayer eh. Minsan ba iyak ka na lang ng iyak. Minsan ba, hikbi ka na lang ng hikbi. No? As long you pray, ino-open mo kay Lord yung puso mo, naku po, siguradong blessing yan. It will heal you. Now, ano ba? Una-unahin natin. Alam mo bakit nais ng Diyos tayo po ay nananalangin? Parang katulad dito kasi ng yung, naalala niyo po yung, tatlong bagay daw pinakamalaga, di ba? Yung faith, hope, and love. Sa 1 Corinthians. Tapos sabi niya, pinakamahalaga doon is love. Ganon din po sa prayer. Kasi merong worship, obedience, okay, and prayer. Pinakamahalaga, prayer. Kasi sa prayer, natututo na tayong sumunod sa Diyos. Sa prayer, nakakapag-worship na tayo. Okay? Kaya dapat po, lalo na sa panahon ngayon, ang mga tao, ligalig na, no? Init-init, di ba? Hindi pa natin tawag dito, naiisip yung mga tag-ulan, baka grabe naman yung tag-ulan. So, napupuno ng mga takot, napupuno ng mga alinlangan, confused. People nowadays are confused, discouraged, dismayed. No, meron pang fear, yung mga gera dito, gera doon. Biro mo kung walang prayer. Eh di puro tayo depressed, puro tayo oppressed, and puro tayo possessed, di ba? Pero pag may prayer, it will calm down. Ayan. It will calm us rather, no? Makakalma tayo. Okay, kalma. Ayan, di ba? Sabi nga, okay, ano pa, mapapa-at peace, mapapayapa. Sandali, huwag kang matataranta. Nandiyan ang Diyos. Okay, bis na mataranta ka, manalangin ka. Okay? At napakabuti ng Panginoon kasi hindi yan sa haba, hindi rin sa ikli. Kung ano laman ng puso. May mga panalangin maiksi, pero galing sa puso. Ayan. Ngayon, pag mahaba, galing sa puso, much better kasi dami niya ng pinapanalangin. Nagiging intercessors na siya. O nagiging intercessors ka na. Niriliman siya ng Holy Spirit. Ito pa pag-pray mo, yung mga nasa ospital, yung mga nasa bahay, mga nasa church, nasa bansa natin. Okay? Biro mo yan. Now, tingnan natin ang 7 ito. Okay? Prayer, number 1, transform our life. Ang kaganda sa panalangin, ang panalangin po ay nagbabago ng buhay natin. Philippians chapter 4, verse 6. Sabi po rito sa verse 6, ayan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo. Okay? Sa halip ay hingin ninyo. Okay? Sa Diyos, ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Okay? So, bakit magpapasalamat kahit wala pa? Kasi siguradong sinasagot ng Diyos. Tandaan mo bakit? Meron ka ng faith, nasa iyo na si Jesus, nasa iyo ang leading ng Holy Spirit. Ako po. Okay? At ang maganda dyan, ang ating mga puso ay nababago ng nababago. No? It will start na it will humble us na, Lord, lahat po ay sa iyo ko papagkatiwala. Okay? So, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Okay? Ang tama panalanginin, nagbabago ho ng buhay o nababago ang buhay. Kasi naisusuko niya lahat sa Panginoon eh.
Okay? Ano yung kahinaan, ano yung pagkukulang, ano yung pagkakamali. Okay? Prayer lang. Ay, Lord, baguhin mo ako, Lord. Okay? Kasi may mga tao talaga na maging sarili niya, di niya maintindihan eh. Di ba? Kasi sa dami ng problema, di ba? Ano pa, yung mga trauma sa buhay, di ba? I-deal lang pala yung kay Lord. Sabihin lang sa Panginoon. At one at a time, di ba? Tayo po ay mababago. Kaya nga sa ating worship, mayroong binabago mo ako araw-araw because of prayer. Prayer transform our life. Pangalawa po, prayer give us the opportunity to express our feeling to God. Yun ang maganda, no? Kasi po, alam ng Diyos na meron tayong mga nararamdaman, di ba? Yung mga hurts, ano pa? Yung mga loneliness and aloneness ng buhay natin, okay? Ang ganda kasi meron po tayong, meron po tayong emotional life, okay? Yung mga broken, yung nasasaktan, di ba? Kung meron man tayo, sabi dyan, yung feeling mo, nararamdaman mo, na i-deal mo sa Panginoon. Sabi po sa Awit 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak, ang inyong pasaning ngayon dinadanas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. O, di ba? Tinawag na nga ho rito yung bayan. Okay? At alam din natin yan, no? Sa bayan natin, di ba? Hindi ho tayo hinto sa pananalangin kasi na-express natin yung feelings natin sa Panginoon. Lord, natatakot kami. Binubuli kami ng China, ano pa? Binubuli kami ng mga tao, ng mga na-encounter namin sa school, saan pa? Sa mga company namin, di ba? So, para mawala ang lahat ng mga feeling of fear, feeling of sadness, feeling of depression, ano pa, feeling of insecurity, manalangin lang. Okay? Lord, bigyan mo ako ng security. Alisin mo insecurity ko. Lord, bigyan mo ako ng faith and courage. Tanggalin mo, Lord, yung aking fear. Mapapansin mo naman yan eh. Dahil nababago ka na, okay, na-express mo kay Lord yung feeling mo. Kaya ho ang panalangin ay pwede kang umiyak, pwede kang tumawa, pwede kang makapagkwentuhan, kahit naglalakad ka, Lord, ano kaya mabuti kong gawin sa problema ko? Okay? Pwede kang magtanong, Lord, ba't nangyayari ito? Ano ba ang tamang dapat kong gawin? Okay? So it is a communication. Okay? So, yun yung pangalawang meaning. Prayer simply means communication. Parang nakikipag-usap ka lang din sa tao. Okay? Kaya lang, si Lord, talagang naintindihan kanya sa lahat. Kasi may mga tao tayong kinakausap, ino-open natin, nami-misinterpret pa tayo, di ba? Di ba tayo naintindihan? Masyado mo naman mo arte. Kung naman, masyado lit-lit na bagay. O, di ba? Sa isang tao, yung malit na bagay, malaki na, di ba? So, minsan may mga ganang tao na judge pa tayo. Pero pag kay Lord ka nanalangin, dire-diretso, naku po. Sabi ng Panginoon, He will understand our weakness. He will understand our situation. Di ba? So, yun po yun. Kaya, pati yung ating pong emotion, through prayer, gumagaling. Gumagaling. Pagka ikaw gumaling sa emotion, mawawala galit po sa mga loob, mga kalungkutan, naku po, yung puso mo, maayos ulit tibok. Okay? Magmaayos ang tibok ng puso, maayos ulit ang circulation ng dugo mo, maayos ulit ang pananaw mo sa buhay. Amen? Alam mo, tinanggap ka, pinatawad ka, pinakinggan ka, at sasagutin ka ng Panginoon. Kaya sarap mabuhay ng nananalangin. Pangatlo, prayer connect us to God. Yan na pa isa pa maganda dyan. Na tayo po, sa pananalangin natin, ay nakakonect tayo sa Panginoon. Naranasan nyo na ba ng walang connection? Di ba? O anong emergency kailangan mo? Walang connection, walang internet, walang wifi, di ba? Okay? Kay Lord, higit pa siya sa telephone. Pati inisip natin. Pinaplano pa lang natin. May mga panalangin nga hindi natin masabi. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa kayo tapos manalangin, sinasagot ko na. O, di ba? Tingnan natin, Awit 145 verse 18. Ano sabi po rito? Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Ayan, di ba? So, dahil sa pananalangin, we open even our hurts, our pain. Ayan. Hindi ho tayo, sa panalangin kasi, na-open lahat eh. Okay, hindi tayo nagkukunwari. Okay, hindi tayo nagpe-pretend. Minsan may panalangin na iyak ka na lang ng iyak eh, di ba? May panalangin naman na tahimik ka lang, di ba? May panalangin naman na talaga nagbabasa ka lang ng Bible. Okay? Reading the Bible is actually starting to pray. Lord, sinabi mo to. So nakapag-pray ka na ng verses, okay? Nadideclare mo na yan. So, yung connection mo sa Panginoon, okay? Palakas ng palakas. Yeah? At paliwanag ng paliwanag. Pangapat, prayer grows in faith when we pray. Yan. Sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ito pa maganda oh. Sa pananalangin daw natin, ang pananampalataya na
natin lumalago. Ano sabi Hebrews 11 verse 6? Sabi rito ng Panginoon, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat manampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga nananalig sa Kanya o sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya. So, akala natin, prayer, wala lang. Naku po, ang blessing pala pang-5 niya, ang blessing pala pang-4 ay yung faith natin nag-grow. Lumalakas. Lalo na kapag nakita mo yung answer, naku, talagang mapapatunay mo, buhay at tunay ang Diyos. Lalo kang magpapatotoo na buhay at tunay ang Diyos. Amen? Mula sa ikaw ay binabago, naayos yung emotional life mo, nakakapag-connect ka sa Panginoon, at lumalago ka sa Panginoon. At dahil dyan, pang-5, prayer give us strength. Lumalakas tayo sa panalangin. Na sinabi niya ng Panginoon sa Matthew chapter 26, verse 41. Yan, ang sabi dito, magbantay kayo at manalangin, hallelujah, upang huwag kayong madaig ng tukso, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Okay? Pag tayo nananalangin, ang ating spiritual na buhay lumalakas. Na-overcome po natin yung ating mga kahinaan. Pang-6, ang panalangin ay tumutulong sa atin para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Prayer help us to know the perfect will of God na sinasabi sa Matthew chapter 26, verse, yung verse 39. Ano sabi rito? Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari sa akin. So sa mga prayerful at nakakanalangin, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Minsan kasi pag walang prayer, gusto yung ano lang natin, yung will lang natin. But through prayer, yung will ni Lord. So hindi tayo malalayo sa will ni Lord, di ba? Ano yung kalooban niya? Si Jesus, may nanalangin niya. Sabi niya, ako lang. Di ba? Ako lang. Sabi niya, ayoko na ritong sa paghihirap na to kasi papako na sa krus. Pero Lord, grabe mang paghihirap ito. Itong kalooban mo, itong masunod. Oh, that's why Jesus died on the cross. Nabuhay tayong lahat. Naligtas tayong lahat. Pupunta tayo, lahat ng mananampalataya sa langit. At dito pa lang sa lupa, ipaparanasan ng Diyos ang buhay langit. Di ba? Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. And then last, ang maganda sa panalangin, 7 blessing, is as we pray, okay, lalo tayong nai-inlove kay Lord. Yan, lalo na di-develop yung pagmamahal natin sa Panginoon. Na makikita yan doon sa 1 John chapter 4, verse 19. Verse 19, yan. Kung tayo umiibig, tayo'y umiibig. Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. That's why hindi na magiging pabigat ng prayer. Hindi na siya pahirap. Hindi siya pabigat, hindi siya pahirap. Ano pa, hindi siya parusa. Ang panalangin po ay pagpapala. Amen? Pag hindi ka nakapag-pray sa bahay, doon ka ba naglalakad ka, sumasakay ka sa masakyan, pray ka na agad. Pag-pray mo yung mga nasa jeep, pag-pray mo yung mga nasa bus, pag-pray mo yung mga dinadaanan mo sa mga kalsadang papunta mo sa work, papunta mo sa school, o kung saan man lugar, di ba? Nakita mo yung mga nangihina, mga backslider na makapatid, pag-pray mo, lala, pag-pray kita. Di ba? Nakita mo naghihirap yung mga tao, di ba? Na inudyo ka ng Lord, panalangin mo. Alright? So, that's why ang Holy Spirit nagmi-minister doon sa mga taong pinapanalangin natin at nagmi-minister din siya sa atin. So, walang lugi sa taong nanalangin. So, enjoy your prayer life. Amen? Samahan mo pa ng worship. Naku po. Samahan mo pa ng obedience. Naku po. Sigurado po na ang buhay mo magiging isang buhay na patotoo na ang taong mapanalanginin ay pinagpapala ng Diyos. Maraming pong salamat, mga kapatid, mga kababayan. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng ating pananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat binigyan mo po kami ng komunikasyon sa iyo. At ang komunikasyon ito ay pakapag-usap sa iyo sa pamamagitan ng aming pananalangin. Salamat, binigyan mo kami ng faith. Salamat, binabago mo kami. Salamat, hinihil mo kami. Salamat sapagkat pinapalakas mo kami, pinapalago mo kami, at tinuruan mo kami makasunod sa kalooban mo. At higit sa lahat, natututo kami na mahalin ka ng totoo at mahalin kang tuloy-tuloy. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, sa biyaya mo. Salamat, Banal na Espiritu, pagpalain mo siya, nananalangin ngayon kung may sakit, humingi ng kagalingan, pagalingin mo siya, Panginoon. Honor his prayer, Lord. Ganon din po, Lord, yung may mga problema sa bahay, sa buhay, Lord, I pray. Sagutin mo po, Lord, kung sila humingi ng kapayapaan, kapatawaran sa bawat isa, sa mga relasyon ng mga pamilya, relasyon ng mga magkakapatiran, relasyon ng magkakasama sa trabaho, Lord. Bigyan mo po ng kapayapaan ng mga buhay at
puso at isip nila, Panginoon. Dinadalangin din namin, Lord, patuloy ang pagtulong mo sa aming bayan. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming bibigay sa amin ng protection, Lord. Salamat, pagpalain mo po, Lord, ang aming bayan at ang aming mga kababayan at ang aming mga kapatiran. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Tapusin niyo po ito, ha? Kasi medyo mahaba, pero the blessing will continue. Amen. God bless po.